Alam nyo, para mas maunawaan yung mabuti kung paano ba talaga makarecover sa anxiety disorder, ay kailangan nyo lang talaga na pabayaan. Okay? Pabayaan nyo lang yung mga sintomas nyo at walang aayusin, kundi pababayaan lang yan. Kasi tignan nyo maigi, di ba, kapag nararamdaman mo yung pangit na pakiramdam tapos aayusin mo yan, mas lalong hindi umaayos, di ba? Mas lalong nagiging magulo. O kaya pag halimbawa protektahan mo yung sarili mo, di ba, parang mas lalo ka lang napapahamak. O kaya kung didepensahan mo naman yung sarili mo, mas lalo lang umaatake yung mga sintomas, di ba? Kasi kaya sinasabi na walang aayusin at yan ay pababayaan mo lang, dahil unang-una, yan kasi ay yung maling paniniwala na yan. Maling paniniwala lang yan. Pangalawa, yan yung mga sintomas na yan ay reaction yan ng katawan natin. Kumbaga yan, hindi natin yan mapipigilan kasi mekanismo nga yan ng katawan natin. At ang pangatlo, kaya pababayaan mo lang yung mga sintomas dahil nga yung katawan natin, nire-release niya yung anxious energy. Yun sana nakukuha nyo. Kasi karamihan kasi sa mga dumadanas na ng anxiety disorder, parang gusto kasing tanggalin yung nararamdaman o yung damdamin, yung pakiramdam. Sa madaling salita, ayaw nang makaramdam ng pakiramdam. Hindi ko kasi pwede yun, dahil yung itong anxiety o kahit anxiety disorder, ano kasi ito part na kasi ito ng pagkatao natin. Parte ito ng sarili natin, kaya hindi natin yan pwedeng tanggalin. Yung anxiety disorder, yung mga sintomas niya, kaya sinasabi na pabayaan mo lang kapag yan ay nararanasan mo. Kasi epekto yan ng mga pinaggagawa mo o yung mga pinaggagawa natin na hindi naman natin alam na magiging ganun. Kumbaga ito nga yung pumapasok na tayo sa isang responsibilidad. Tapos habang nandoon tayo sa sitwasyon na yun, hindi natin namamalayan na yung sarili pala natin ay nai-stress na. Halimbawa, example ng yung responsibilidad na sinasabi ko, yun nga, relasyon, trabaho, karir, negosyo, o yung halimbawa yung posisyon mo, di ba ganyan? O yung kasama din dyan yung mga bisyo. Yan. Tayo kasi nakikita kasi natin kapag tingin kasi natin masaya tayo sa ginagawa natin na yun. Pero habang tumatagal, hindi natin namamalayan na minsan yung katawan pala natin nagrereklamo na sa mga pinagagawa natin na hindi lang natin alam kung bakit. Kumbaga hindi natin alam kung bakit ganun. Ibig sabihin na yung nagrereklamo yung katawan natin ay yung nai-stress na pala tayo, paulit-ulit na nangyayari. Kumbaga ibig sabihin yung paulit-ulit nating ginagawa nang hindi natin alam. Kaya yung anxiety natin nagiging disorder na kasi wala na kasi tayong ibang ginawa kundi yun na. Kung halimbawa nagkaroon ng problema, yung problema
pupukusan natin. Kaya yung sarili natin na kailangan niya rin mag-relax, kailangan niya rin magpahinga, ay hindi natin na ibibigay. Ibig kong sabihin, oras na ng pahinga, oras na ng tulog, doon pa rin natin pinupokus yung sarili natin doon sa problema, sa kung ano yung nangyari doon sa ano natin, yung mga obligasyon natin, mga responsibilidad natin, no? Ngayon, pag ganun kasi yung ginagawa natin, no, hindi natin alam, mararanasan talaga natin yung anxiety disorder. Kumbaga, lalabas yung totoong sintomas niya. At yun, pag lumabas yung totoong sintomas niya, doon na tayo magtutuon. Kumbaga, yun na yung panibago nating problema, yung sintomas ng anxiety disorder. Kasi nga, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kasi napapansin na natin at saka nakikita na yung sintomas. Ngayon, yung naunang problema natin, kumbaga yung totoong problema natin, nasapawan na ng sintomas ng anxiety disorder. Kaya kung ano-ano na yung mga gagawin natin para hindi yun maranasan, pero ang hindi natin alam, mas lalo nga nating pinapahamak yung sarili natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang anxiety disorder ay pababayaan lang. Wala tayong aayusin sa sarili natin, kundi yun ay pababayaan natin. Kasi nga ganun yung proseso niya, ganun yung yung reaction niya, ganun yung anxiety natin. Dahil kapag hindi mo yun maintindihan, tignan mo yung nangyayari sa'yo, di ba? Mahabang panahon mong dadalhin yung paghihirap mo. Kung minsan sasabihin, madaling sabihin, mahirap gawin, di ba? Ganyan yung mga rason ng iba kung naghahanap ka ng solusyon sa pinagdadaanan mo, sa anxiety mo, ngayon meron na nagbabahagi sa'yo kung ano yung gagawin, tapos ganun ka rin, ganun yung dahilan mo, malamang sa malamang talaga wala kang pinagkaiba doon sa sinasabi na dinidipinsahan mo yung sarili mo, pinoprotektahan mo at saka inaayos mo. Pag ganun ka nga, ganun yung ginagawa mo sa sarili mo, mas lalo mo lang pinaparusahan yung sarili mo o pinapahirapan mo. Karamihan kasi talaga hindi talaga naiintindihan kung bakit nangyayari o kung bakit nararanasan ang mga sintomas. Kasi kapag ganun na, doon na kasi sa sintomas nakapokus, doon na sa nararamdaman, nagiging importante na doon sa nararamdaman ng mga pangit. Tapos pag aatake yung panic attack, mas lalong nagiging special ang lahat. Kaya imbis nga sabi nga na pababayaan mo lang para yung sarili mo ay maayos niya yung sarili niya, wala, mas lalo mong pinahirapan yung sarili mo Kaya yun po yung paliwanag dito sa sinasabi na wala tayong ayusin kundi pababayaan lang natin